Muli po isang magandang araw na naman. Coinerstring po, nandito na naman dahil may issue na naman pong pag-uusapan. At syempre po, hindi natin maiaalis. Kapag nandyan po si Coinerstring, nandyan din po yung mga kapit toko sa posisyon. Yung mga nanunungkulan sa barangay na wala namang ginawa at ayaw na po na magka-election pa. Makikita po ninyo, mababasa sa aking comment section kung sino-sino po ang mga yan. At syempre, nandiyan din po yung mga kabarangay natin na nasa posisyon po ngayon na wala naman takot, matuloy man o hindi po ang halalan dahil napakaganda po ng kanilang mga performance. Yung natatakot lamang po na maghahalalan, yung talagang ginawang hanap buhay, ang panunungkulan, wala namang ginawa. Dapat sana kung ginagawa mong hanap buhay, yung panunungkulan sa barangay, magtrabaho ka para hindi ka natatakot kapag sasapit na yung halalan. At bago po tayo magpatuloy, muli po ako ay nananawagan sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. So yan nga po mga kabarangay, at may isang congressman nga na sinasabi po na iniisip o parang mag-aakda po siya o magsusulong ng batas para i-postpone nga po ito na namang fixed term na dapat po sana ay maganap sa November 2, 2026. Bagamat napakarami po na mga eksperto yung napanood natin na sinasabing hindi po kasi pwedeng gawing basihan, ito nga pong sinasabing crisis na nangyayari ngayon po sa ating barangay o sa ating bansa, mga kabarangay. Ang sinasabi po kasi ni Congressman, napanood ko siya, na pwede mas maigi daw po na i-divert na lang o gamitin pantustos na ayuda o tulong sa bansa. Itong budget po na 12 billion yata o 14 billion para po sa barangay at SK election. Congressman, wala na bang pwedeng mapagkunan ng pondo para magbigay kayo ng ayuda sa crisis na ito? Wala ba kayong pondo? Bakit pinagdidiskitahan mo itong pondo ng barangay election? Sir, matanong ko lang at sa inyo po na mga nanonood, pwede ba talagang i-divert o gamitin sa iba yung pondo ng isang ahensya ng gobyerno kagaya nga ng COMELEC? Ang pondo po na dapat sana magamit sa barangay at SK election, pwede bang i-postpone yung halalan at gamitin sa iba yung pondo? Tigtatanong lang po. Wala bang calamity fund dito ng ating mga congressman na ito? Ang mga congressman, baka po pwede bawas-bawasan naman ninyo ng kaunti yung inyong mga pork barrel kung meron. Pagsamasamahin ninyo. At itulong po ninyo sa bansa kung po pwede. Hindi po yung yan nga po, budget ng barangay at SK election na kayo mismo ang nagtakda. Ito nga pong Republic Act 12232. Ngayon, gusto naman na ma-postpone na naman dahil daw sa krisis na nangyayari sa ating bansa ngayon. Ang tanong lang, Congressman, ayon kasi kay Congressman, kahit 6 na buwan lang daw nakakatiyak ba itong si Congressman na kung sakasakali nga ma-postpone at magamit yung pondo ng barangay at SK election sa sinasabi niyang tulong sa bansa, after 6 months, sir, tapos na ba ang crisis o nakakatiyak ka ba na wala ng crisis? So ito po muli panawagan sa mga gustong talagang humabol o kandidato dito po sa darating na halalan. Maghanda-handa na po kayo at talagang nga po ay matutuloy na. Yes po, hindi po pwedeng gawing dahilan. Ayon nga sa mga eksperto itong crisis na pinagdadaanan po ng ating bansa para lamang ma-postpone yung nakatakdang halalan. So, ewan ko ba bakit naisip na naman ni Congressman ito. Sana mapag-isip-isip ni Congressman ito para hindi na niya maisulong po. Bagamat hindi pa ata siya nagsusulong ng panukalang batas para naisip lamang niya. O sinasabi lamang niya na pabor siya na wag na munang matuloy ang halalan.
Hindi ko lang alam kung nag-pass na siya ng panukalang batas para nga i-postpone. Pero parang wala pa po. So sana hindi na po. Wag na sana pakialaman itong 1, 2, 2, 3, 2 na ito na kayo mismo yung gumawa. Para mag-isip naman po kayo ng ibang batas na pwedeng nyo gawin para sa ikabubuti ng buong bansa. Alam nyo, kung sakasakali na mapopospone na naman itong barangay at SK election, wala namang ibang makikinabang dyan kundi sila yung mga congressman mismo. Alam nyo bakit? Kasi hindi na sila gagastos kapag napospone na naman yan. Alam po ba ninyo na milyon-milyon po ang ginagastos ng mga congressman at mayor sa kanilang mga manok? Yes po, gagastos yan, ginagastos nila yan. Pinopondohan, binabudgetan po nila yung kanilang mga kaalyado. Kaya nga po, hanggat maaari ay gustong-gusto ng mga yan na wala na hindi na muna na naman matutuloy ito. Mga kababayan, sana po SF. So, sana po mga kababayan sa mga susunod po na mga halalan na lokal at nasyonal ay tingnan po ninyo kung sino yung binoboto po ninyong congressman o senador. Tingnan po natin yung talagang gagawa ng tama, yung gagawa ng batas na makakatulong sa buong bansa. Hindi po yung pansarili po lamang nila ang kanilang iniisip. Kagaya po ng karamihan sa mga nakaupo po natin ngayon. Pero mga kabarangay, bagamat yan nga po, iniisip pa lamang na isusulong yan yung postponement po uli ng barangay at SK election, ay sinabi naman po ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na kahit po nasa krisis ang ating bansa, ay nakahanda po sila para ipagpatuloy ito o ituloy po itong barangay at SK election sa November 2, 2026. Dahil ayon po kay COMELEC Chairman George Garcia, ay maaaring hindi rin po pwedeng ngang maging basihan itong krisis po na pinagdadaanan po ngayon ng ating bansa para nga po i-postpone na naman itong nakatakdang barangay at SK election. Mga kabarangay, halos patapos na po o baka tapos na yung pag-iimprenta po ng mga balota at nakabili na rin po sigurado ang COMELEC na mga mahahalagang gagamitin nga po para sa November 2, 2026 barangay at SK election. At kung sakali po, sakali lang napapospone na naman ang halalan, ay wala po kayang masasayang na nagastos na kung sakali lang mga kabarangay. Medyo nakakatawa talaga, no? Pagdating po kasi sa barangay at SK election, dahil nga po yung uso na hawak nila ang bit, dahil nga po nangyari na nga noong nakaraan na napospone nga nila dahil ito nga pong pagsilang ng Republic Act 12232. Isipin mo, tinalo niya yung Supreme Court ruling. So malakas na po ang kanilang loob. At kung sakasakali po na yan ay isusulong na naman, ay baka wala na pong magtangka na yan ay kalabanin pa, mga kabarangay. Dahil hindi na po kasi nakikita, hindi na po nasusunod yung tunay na layunin ng batas. Paramihan na lamang po ng bilang. At syempre po, napakarami po ng mga kongresista na kapag bumoto yan ng all for one yan, may one for all. So, malamang po, sa alamang, ay mananaig na naman po sila na nakakarami sa Kongreso. Kaya, idalangin na lamang natin mga kabarangay na sana po ay matuloy na ito. At kung sakasakali man po na ito po ay hindi na naman matuloy, congratulations at napakaswerte po ng mga barangay na may mga mabubuting loob at matitinong mga barangay officials. Pero condolence po doon sa mga barangay
na may wala namang may mga barangay officials na wala pong ginawa. Walang ginagawa. Naghihintay lamang ng sahod at ng etchetchet boretchets. So muli, congratulations sa mga barangay na may matitunong mga barangay officials. Coiners Ring.